Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Naging usap-usapan nga sa iba't ibang social media at sa buong bansa ang isyong ito. Senado umaksyon na kontra dito sa mga kabalbalan, katiwalian at katarantaduhan ng Kamara or ng House of Representatives. Senator Joel Villanueva pinangunahan ng aksyon dahil nga umano ay nanggigigil na talaga itong si Senator Joel Villanueva sa pinaggagawaan nitong House of Representative or ng Kongreso. Meron din naging usap-usapin ng House of Representatives pinapasara na dahil nga 80% ng budget or ng national budget ay nasa kanila or sila ang nagkokontrol dahil nga sa sobrang dami nila. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala nang umaasa dito sa Kongreso or sa Kamara na tutulong sa ekonomiya or sa ipag-improban ng ating bansa dahil nga puro pansariling interes lamang ang mga ginagawa nila. Ngunit hindi naman natin sinasabi na lahat sila, meron pa rin namang mga kongresista na tunay at maintegridad sa kanilang panunungkulan katulad na lamang ni Congressman Rodante Marcoleta na gusto na ring ipasara ang Kamara dahil nga nawawalan na ng integridad ang buong or ang mababang bahay. Dahil nadadamay na rin umano sila dahil sa mga katiwalian na pinaggagawa ng mga kongresong mga makakaliwa at mga tiwaling kongreso. Dito nga makikita mga kaibigan na ayaw talagang nitong si Senator Joel Villanueva o isa sa mga ayaw ni Senator Villanueva na ginawa ng Kamara ay ang tapyasan ng budget ng Office of the Vice President na dahil alam naman nila na itong si Office of the Vice President ay kailangan talaga ng malaking halaga or ng budget dahil alam naman natin na itong si Vice President Inday Sara ay lahat ng kanyang binibigay sa kanya na budget ng national or ng ating bansa or ng komite ay talagang nagagamit para sa ikauunlad ng ating bayan. At dito nga natin na naging duran-duran kumpirmado sa birthday ni President Puting dito sa kanyang pinaggagawa or dahil siyang may kontrolado rin dito sa Kongreso. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and may God continue to bless our country, the Philippines. No? Ay malaki po yung epekto nila sa politika. Siyempre yung relihiyon po ng Katoliko yung kinabibilangan namin at saka yung Iglesia ni Cristo dahil solid vote 'yan, eh, di ba? At talagang ano po 'yan 'no, proven na po 'yan na solid vote po talaga 'yan. Kaya lahat po mula sa barangay captain hanggang mayor, gobernador, pati po sa national level, congressman at mga senador, presidente at vice ay talagang nanliligaw, no? Ika nga. Ay, hindi natin alam, siyempre may pamantayan po yan. Pero sila talaga yung masasabi natin na pinaka-solid, no, pag nagsuporta. Ako, binabasa ko si Marcoleta, bakit hindi nagsasalita nung mga ilang panahon? Sabi ko, taas ngayon nagsalita, ang tansya ko diyan, kasi buhay party list yan eh. Yung buhay po yan yung ano ng iglesia, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sa iglesia talaga yan eh. Okay. ah, so, sana po, tama yung basa ko, no? Na may go signal tong ginagawa ni Marcoleta mula po sa INC. Kasi kung may go signal po yan sa INC, talagang solid po talaga si BP Sara. Hindi ko sinasabi na o inaangkin yung ano no. Kasi alam niyo ang mga totoo po na ano, yung mga totoo po na mga naniniwala sa may taas,
kahit na anong reliyon, talagang hindi papayag, eh, sa nagaganap ngayon sa Pilipinas, eh. 'Di po ba? Okey. Opo, botohan po ng Congressman Mayor. Kaya natutuwa po ako kung tama po yung hinala ko na hindi kikilos yung mga eto si Marcoleta na walang basbas, eh, napakasuwerte po, 'no? Napakasuwerte po ng susuportahan nila. Okey, balik po tayo kay Jinggoy. May nakita kaagad ako diyan. May nakita kaagad ako diyan na huwag tayong magtiwala. Alam niyo po, hindi ko naman sinabi na kapartido natin si Jinggoy, sinasabi ko nga hindi sila kapartido. In fact, kasama si Jinggoy dun sa majority na sumusuporta kay BBM, 'no. Pero iba po kasi yung ginawa nila kay VP Sara, eh, beyond ng power ng Congress yung ginagawa nila, 'no. Yung tanong po ni Marcoleta na may kakayahan ba tayo na baliin yung tradisyon? Ha? May may ano ba tayo na baliin yung long honored tradition na hindi na binubusisi yung president at vice president dahil po sa kortesiya, pagbibigay natin ng kortesiya. Oh, yun po yun eh. Eh, may mga isip din naman po 'tong mga senador kahit papaano, eh. Hindi po 'yan basta nakakahiya po kasi na sila ay sumunod lang dito sa mga congressman. Mahalata mo talaga sila. Mahalata mo na takot sila. Ibig sabihin si Marcoleta tumakbo kay Velarde? Hindi ko maintindihan. Huwag niyo pong lituhin ang sarili niyo. Ang alam ko po, iba po yung buhay, hindi naman po buhay si Mike Velarde. Wala po ako sinasabing Mike Velarde po siya. Ang sinasabi ko INC siya. Huwag niyo pong lituhin, huwag niyo pong lituhin ang sarili niyo. Iba po yung INC sa kay Mike Velarde, El Shaddai. Magkaiba po 'yun. Wag po kayong malituhan. Okay. Buhay tsaka sagip magkaiba rin po. Okay na ba? Okay, dito na po tayo, focus na tayo. Kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po 'yan, eh, 'no? Binoto po 'yan ng buong nga sa inyo. Eto, consistent tayo dito, 'di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba, ang tingin natin kung ikaw pro Duterte at anti Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi. Sa issue po ng ayaw nilang tapyasan, tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre mas gusto natin na hindi tutulan, mas gusto natin na, 'di po ba? Ang point ko po dito, sa issue lang po na 'to, 'no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? O, basahin po natin bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po 'yan sa pinakamataas, 'di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una siyempre yung hindi sa ano nga eh, kumbaga Senate President tapos supposedly Senate pro tempore si Jinggoy. Tapos majority floor leader. Yan si Tol. Talo ka na, Tol. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity.
Yun po yun, eh, yun po yung nakalimutan, 'no? Yan po yung nakalimutan ng, Kongreso, ng House of Representative, 'no? Yung respect na, dapat ibigay sa second highest. Second highest po, 'no? Ulitin lang natin. How can her office function if you slash, thank you very much muna kay Romar Salvador na nagbigay ng £199. If you slash her budget, I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HOR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin, eh. Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanonood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam niyo po ang ginagawa nila? Yung gusto nyo pong palabasin. Ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas nyo po na siga kayo, eh. Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga ano nyo, mga bisita. Tandaan nyo po, hindi sila suspect, bisita. Resource speaker. Alam niyo ibig sabihin ng resource speaker? Resource speaker, makikinig kayo sa kanila. Okay? Kaya nga hearing. Balik tayo. Si Miriam, ma-interject ko lang ng konti. Pinapalabas po kung paano si Miriam. Sinasabi ni Napoles, I invoke my rights. Hinahayaan lang po ni Miriam. You invoke your rights. Okay, tuloy. Tanong uli si Miriam. Sagot uli ni Napoles, I invoke my rights. Tanong uli si Miriam. Sagot uli si Napoles, I invoke my rights. Sa tingin niyo ba kaya bang gawin 'yan? Kaya bang gawin 'yan ng isang ng mga congressman ngayon? Sumasagot nga yung mga resource person nyo, eh. Sumasagot, eh. Hindi ko gusto yung sagot mo. Siya na nagsasabi na nagsisinungaling. Si Miriam, tsaka yung matatalinong mga senador noong araw, no? Tatanungin ka ng tatanungin. Nakailang invoke ng rights against self-incrimination. Biglang sabihin ni Miriam, yung relasyon nyo lang, ang isasagot mo pa rin ay invoke my rights against self-incrimination. Pinapakita mo lang na hindi mo kayang sagutin. Kung hindi mo kaya sagutin, pinapakita mo na ikaw ay nagsisinungaling. Ganun po magpakita ng nagsisinungaling yung tao. Hindi yung dito, pwede po sabihin ni Cassandra Ong, pwede po, hindi po ako sumagot. Bakit hindi ka sasagot? Contempt! Patay na. Di po, yun yung difference. Sila Miriam matyaga. You invoke. Pag invoke ka lang ng invoke, ganito mga tono nila Miriam. Pag invoke ka lang ng invoke, makikita ng mamamayan na nagsisinungaling ka. Pero hindi niya sinasabi nagsisinungaling. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalta? Yes or no lang. Si Vice President nga nagtatanong. No? Ano yung sagot ni si Abante nagtanong. Yes or no lang. Madam Vice President, yes or no lang. Masyado mo kami hindi. Di ba? Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot, eh. Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no?
ni sinubmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan niyo. Eh, ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan niyo Sino ba yan nangaltas na yan? Si Ko tsaka si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo eh. Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman. Tanong, sinabi ba ng COA na binulsa ni BP Sara? Hindi. Wala pong sinabing ganun. Ang confidential fund na pinoproblema nilang ginastos ng 11 days, ang sinabi lang ng COA, paliwanag nyo, bakit niyang pinang-reward, bakit nyo yung mga dapat reward lang, dapat ganito lang, bakit nyo pinambili ng computer? Binili pala. Hindi pala ganun kaya kinakailangan lang nila magpaliwanag within 90 days. 90 days pa ba dong? Oo, 90 days pa. Bakit nagpuputak na ng mga congressman? May issue sila kay BP Sara. Wala sila may issue. Kasi wala namang corruption eh. Wala namang plunder eh. Wala namang nagbibintang kay BP Sara na binulsa niya. Ano yung sinasabi ng mga opisina-opisina? Umupa na opisina eh. Issue sa kanila. Bakit issue? Umupa ng opisina eh. Issue na sa kanila. Issue ba yung umupa? Sa kanila. Tumulong ba si BP Sara? Tumulong. Nakatulong ba si BP Sara? Nakatulong. Sabi ba ng COA, mali yung ginawang pagtulong? Hindi po. Tinanong nila yung COA. Kasama ba? 180 days daw. O, kita nyo? 180 days pa pala. Ako pa pala nagkaltas. Balik tayo. Correction accepted. 180 days. Balik tayo. Meron po bang overpricing? Doon po sa pag-upa ng opisina. Sabi po ng congressman, baka may overpricing. Bakit daw baka may overpricing? Kasi daw si Lenny, eto lang yung upa. Si BP Sara, ang laki ng upa. 12 yung kay BP Sara, kay Lenny isa lang eh. Ganun ba yun? Oo, 12. Kahit hindi kayo magaling sa math, katulad ni Badong, ano ang mas malaking upa? Sa isang opisina o sa 12? 12. Kasi 12 yun. Tama. May overpricing ba? Sabi ng COA. Wala. Pero sabi ni Franz Pumarin, mura daw yung upa ni Lenny. Pag mura ba yung upa ni Lenny, meron ng overpricing? Wala. Ano yung sinasabi? Kaya nga sabi nung isa, baka lang. Baka lang pala. Baka lang pala. Baka may overpricing, kaya ngayon, ang tanong, nakatulong ba si BP Sara? Opo. Tinanong ng isang congressman yung COA. Kasama ba sa trabaho ng BP Sara yung social services? Opo. Binasahan siya ng COA eh. Kasama sa trabaho. Kahit may DSW din na kasama sa trabaho? Opo. Basa uli yung COA. Kasama pala sa trabaho. Paano tong script namin? May nagtanong na ng una, sinundan pa ni Manuel, hindi nakikinig si Manuel eh. Paano? Habang nagpapahinga, habang sila busy, nagtitiktok si Manuel eh. Kaya hindi niya narinig eh. Kaya nung siya nagtanong, tinanong niya uli, kasama po ba na Kasama po ba na nagtitiktok si Raul? Dapat po bang mag-TikTok si Raul? Trabaho po ng Vice President ang magbigay ng social service. Pero si BP Lenny naman, nagbibigay naman ng social service na isa lang ang opisina. Dapat isa lang din. Alam niyo po, no? Kaya nila inislasyan. Tama si Jinggoy.
Alam nyo, hindi po ako makajinggoy. Itong mga to, mali po ba yung sinasabi ni Jinggoy? Masakit po bang sabihin ni Jinggoy na pag tinanggalan mo yan ng budget, hindi na magpa-function ng maayos yung OBP? Yun po ang gusto nila eh. Sino ba ako? Eto ako kay. Yan, sino ako? Ayan ako. Para habang buhay mo na akong hindi makilala. Sino daw ba ako? Ayaw mo palang makinig eh, labas agad. Okay. Ang point lang mga kapatid, kaya nyo naman inslasan dahil ayaw nyo talaga. No? Ayaw ninyong mag-function ng matino. Ayaw nyong magbigay ng tulong. No? Nagbibigay ang tulong ah. Trabaho ba ng Vice President ang magbigay ng tulong? Sinabi ng COA, oo, ay trabaho pala, pahiya tayo dun ah. Bakit sa script natin dapat hindi niya trabaho? Mali tayo. Pero tahimik na lang tayo. Kaltasan pa rin natin. Kinaltasan nyo pa rin. Kahit trabaho ng Vice President, yung mamigay ng tulong sa tao, kinaltasan nyo pa rin. Bakit? Ayaw ninyong makatulong ang tao. Pag sumunod tong Senado, kami mismo magre-raise ng budget ni VP Sara. Kada sweldo namin, magbibigay kami ng portion para mapunan namin ng doble yung 2.4 billion. Sino ka ba? Sino daw ako eh? Ayoko magpakilala sa'yo. Bernadette, thank you very much. 10 Australian dollars. Okay. Punta tayo kay Jinggoy. Tuloy pa natin. Ayon pa kay Jinggoy, there's nothing wrong with the minority scrutinizing the budget of the top two leaders as long as they can justify it. If they cannot justify it, we have to intervene. Ayan. So expected na niya yung minority ng mga senador ay bubusisiin. Sino po yung minority? Ang minority floor leader po si Kokok Pimentel. Sabi ni Kokok, karapat-dapat lang na magkaroon ng budget ang Vice President para siya mag-function. Ito ang sinabi ni Kokok para siya mag-function bilang pangalawa sa pinakamataas at may kakayahang humalili just in case anong mangyari sa presidente. Yun po ang trabaho eh. Bakit mo tatanggalan ng budget? Yun po ang leader. Pero syempre, hindi susundin niya na Risa Ontiveros. Bubusisiin niya ni Risa Ontiveros. Sabi ni Jinggoy, kahit busisiin mo yan, Risa, karapatan mo yan. Pero pag hindi mo na-justify, tatablahin ka pa rin namin. Thank you very much dito kay Bautista Evelyn na nagbigay sa atin ng 490 Hong Kong dollars. Ayan. Alam mo, Roberto Nalos, kanino ako makikinig sa'yo? Huwag ako maniwala kay Jinggoy, sa'yo ako makikinig. Ibig mo sabihin si Jinggoy, alam nyo, gawin yung perperaso, no? Hindi po natin sila ini-endorse sa kahit anong kandidato. Ang sinasabi ni Jinggoy, gusto niyang hindi tapyasan ang budget ng Vice President. Pag po bang ayaw niyang tapyasan, magagalit ka pa rin? Hindi ka na tao niyan. Alam mo yun, dapat magpasalamat ka. Kasi yung tatlo po nating senador, tsak ayaw nilang bawasan yung... atin yun eh. Atin yun si Bato, si Go, tsaka si Robin Hood Padilla. Ang kailangan po natin para hindi makaltasan yung budget ni OBP ay iba pang senador bukod sa tatlo. Kasi tatlo lang yung atin eh. Hindi po ba? Hindi ko naman sinabi suportahan natin si Jinggoy. Natutuwa tayo na kahit hindi natin kapartido, no? Nakikita yung kamalian ng ginawa. Hindi naman po tayo yung, ano ba tayo,
Gano'n tayo kasutil. Eh, si Jinggoy nagsalita niyan, di ako makikinig diyan. Eh, di wag kang makinig, pero wag mo kami idamay. Magpasalamat ka kung nakakatulong. Putya, para wala ka ng pinag-iba rito kay BBM. Natulungan na lahat, hindi pa nagpasalamat. Okay, si ano naman po. O, tuloy natin. Kung binabanatan, banatan mo. Kung nakakagawa ng maganda, tulungan mo. Ay, pasalamatan mo pala. Okay, tuloy natin yung sinabi ni Jinggoy. On the Senate side, the final version budget will depend on the decision of the plenary. And if the Senate version does not match that of House, it will be resolved by vote in BICAM. O, dyan ang dapat bantayan. Kasi sa BICAM, dyan po, nagpapakitang gilas si Ko at si Romualdez. Pag hindi nyo binantay ang mga senador. Ito naman po ang sinabi ni Joel Villanueva, no? I respect the decision of the House, but in my own personal point of view as senator, I cannot stomach. Hindi ko kayang sikmurain to slash the OBP's budget by more than half. It may not be the part of law, it may not be part of rules of both houses, but we always submit to the traditions of our institutions. Ito po yung gusto nilang tanggalin, yung mabubuting tradisyon, no? Okay. Tapos ito po, meron po ditong sinasabi, meron akong binanatan dito no. Sabi, may picture si ano, nasa na ba 'yun? Ito. Kaya naman daw sinusuportahan ni Joel Villanueva yung budget dahil in-endorse daw po ni Tatay Digong si Joel Villanueva noong 2022. Kaya naman pala, sabing gano'n. Alam po ninyo, kayong mga loyalista, no? Maganda pong ugali ng tao, ng mga Pilipino. Isa po 'yan, no, sa anong tawag diyan, magagandang kaugalian, yung pagtanaw ng utang na loob, no? Babanatan niyo si Villanueva na kaya pala gustong ipagtanggol yung budget ni VP Sara dahil in-endorse siya ni Tatay Digong. Palagay na natin yun ng dahilan. Ano po ang masama sa pagtanaw ng sama ng ulit? Ano po ang masama sa pagtanaw ng utang na loob? Kung ang utang na loob mo ay kriminal at pinagagawa ka ng kriminalidad, yun, masama yun. Di ba? May utang na loob ka sa kriminal at dahil dyan sinisingil ka ng utang na loob mo, pinagagawa ka ng krimen, doon po masama yung utang na loob. Pero yung pagtanaw ng utang na loob sa mabuting tao katulad ni Tatay Digong, na ang tanging ginawa sa Pilipinas ay pagandahin, no? Sakripisyo niya po, hindi siya nagpayaman. Kita niyo ba itsura ni Tatay Digong? Kumpara mo sa itsura ni Kimbo? Hindi, pangit pong ano. Wag po natin kasi pangit pong halimbawa yung itsura ni Kimbo kasi kahit naliligo na sa pera, masama pa rin po itsura. Nakita mo ba yung pormahan? Yan. Nakita mo ba yung pormahan ng mga Duterte sa pormahan ni Kimbo? Di ba? Putya, mga bag pala, no? Wala po akong alam sa bag eh. Pero nalula po ako na milyon pala, may milyon palang bag. Bag na kapirasong ganun, milyon pala halaga. Anak ng tinapay, Kimbo, oo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kahit kaya mong, kahit can afford ka, hindi karapat dapat yan. Napakaraming nagugutom. No? Wag itsura kasi kahit na naliligo sa pera si Kimbo. Adam sa mama, mga ayaw kay Boss Buds, pwedeng manahimik na lang. Thank you very much kay Adam sa mama sa 10 AED. Yan. Balik tayo rito. Hindi po masama ang pagtanaw ng tunay ng utang na loob. Lalo na kung yung pagtanaw mo ng utang na loob ay maganda sa bayan. Hindi po ba maganda sa bayan na wag mong kaltasan yung budget ng OBP?
Saan po ba yung budget ng OBP na yan? Kita nyo sila, hindi rin nila ma-deny. Ano yung sabi nila sa pagkakaltas? Total naman daw, ilagay na lang daw yan sa ayuda para mabalik pa rin sa tao. Ayaw lang nila na si BP mismo yung magbibigay sa mga tao. Ayaw lang nila noon. Ayaw nilang magkaroon po ng record sa mga utak ng tao na natulungan sila ni BP Sara. Yun po ang ayaw nila sa lahat. Kaya po ayaw nila na magkaroon ng malaking budget si BP Sara. Balik tayo sa pagmumukha ni Kimbo. Ay, hindi pa. Balik tayo sa mga pormahan ni Kimbo. Alam mo, Madam Kimbo, 490, thank you very much, Reco Dems, na nagbigay sa atin ng 490 Hong Kong dollars na pangkape. Okay. Alam mo, yung mga katulad ni Kimbo, no? Kahit deserve nyo pa yan, Madam. Hindi pala deserve. Kahit afford pala. Kahit afford nyo pa po yan. Masama po yung flaunting ng ating mga kayamanan, no? Masama po yan na nagpo-flaunt po tayo ng yaman. Habang naghihirap po yung mga Pilipino. Alam niyo po ba yun? Napakamasama po yan. Speaking ng masama ng pagpo-flaunt ng kayamanan, inamin po ng PCO. Hindi po ako makapaniwala eh. Hindi ko pa po tinatapik yung Duran-Duran kasi hindi ako sigurado pa eh. Ang nakikitaan ko pala na nagpo-post ng Duran-Duran nung kahapon. Bumiyahe kasi ako eh. Galing lang ako ng Vietnam kahapon. Wag muna kasi mga DDS eh. Eto kahit mga DDS to, madalas makuryente itong mga to. May mga DDS na madalas makuryente. Hindi muna ako, dehin bokiki muna. Hintayin ko lang. Nagulat ako, PCO. Kinumpirma po ng PCO na may concert. Yung Duran-Duran. Puta, sabi ko, grabe naman tong gobyerno na to. No? At kinakatwiranan po nila, ang mga katwiran po ngayon, ni Cinco raw wala. Yun nga mas masama eh. Ni Cinco eh. Mga kaibigan daw. Tignan po natin yung official munang pahayag ng PCO. Kaya siguro umalis dito. Hindi matiis yung kalakaran dito sa PCO. Sino na ba ang PCO ngayon? Ito po ang pahayag ng PCO, official statement. The President spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job, etc., etc. So nagpunta raw siya sa Farmer, nagpunta sa DOH, punta siya sa gate ng Malacanang, maraming napagod daw siya. Celebrated, compassion, needy and sick, etc. Eto na po tayo, marami. After a tiring day, matapos pong mapagod ang ating Pangulo na punong-puno ng official engagement, punong-puno po ng official engagement, he attended the party. Umattend naman siya ng party kasi birthday niya naman eh. Alam niyo po nung araw, nung bago pa lang po si PBBM, ang lakas ko pang ipagtanggol yan, yung party-party. Sabi ko, birthday party naman? Bakit niyo naman yung birthday party? Unang taon mo pa lang sa panunungkulan, Mr. President, binabanatan na yung party-party mo. Ngayon palala eh, wala na kayong pakialam eh, no? Wala na kayong pakialam kahit pa ayan sila Kimbo, pare-pareho po kayo yung mga katropa pips nyo. Wala kayong pakialam sa mga naghihirap. Opo, sinasabi ko po yan, wala kayong pakialam. Tuloy natin. He attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. Sa isang Pasay hotel. And to his surprise, siya po ay nagulat. No? Nagulat siya. To his surprise and appreciation. Siya po ay nagulat. Pero na-appreciate niya po yung ginawa ng kanyang mga kaibigan. Dahil nakita niyo po na ang nag-provide po ng music sa kanyang party ay walang iba kundi ang Duran-Duran. Ang Duran-Duran po, hindi po yan simpleng banda.
nung 80s. Yan po ang isa sa pinakasikat na banda sa buong mundo nung 1980s. Kung hindi niyo pa po alam ang kanyang mga awitin, sila po, kung hindi niyo po alam yung awitin ng Duran Duran, alam niyo po yung Gold, You Are Gold, hindi po sa kanila yun. Yung War What a Stupid, alam niyo yun? Hindi rin kanila yun. Yan yung mga kasabayan nila. Kaya po naging Duran-Duran yan. Mga anak po yan ni Duran. Yung boksingero si Duran. Okay. Ang kinakatwiran po nila, no? Yan, kasabayan po yan ng Spando Ballet. Wild Boys. Kinakanta ko yan nung araw. Wild Boys! Never fear you! Wild Boys! Never close your eyes! Wild Boys! Yan po mga kanta nila. Pero big time po yan. Siguro ang katumbas niyan ngayon, ano ba mga banda ngayon ng big time? Para kang, ano ba mga sikat na banda ngayon? Ayan, yung mga, anong Korea? Anong Korea? Yung Korean band, ano yung Korean band? Kasi wala nang, Korean band na yung nangunguna ngayon. Yung mga BTS. Ayan po. Parang BTS po yan. Para magkaroon lang po kayo na ideya. Parang BTS yan, nagko-concert sa inyo. Private. Yung hindi po nakakakilala sa Duran, yan po yung yan yung katumbas nun. BTS magko-concert sa iyo. Ganun po ka-big time. Yun po. Big time po. Hindi po ako mahilig kumanta ng Duran Duran. Mahirap kong kantahin yung mga kanta nun. Kasi yung mga bandang mga nagme-makeup, hindi po ako mahilig diyan. Ang mga mahilig po ako yung mga I'll Never Cry. I'll never cry. Okay. Bakit ka po reregaluhan? Di ba? Una, sinasabi, wala namang ginastos dyan yung pamahalaan. Bakit ano ba pinoproblema nyo ba doon? Hindi ni Cinco, wala naman. Bawal po yan. Bawal po tumanggap ng regalo. Kala nyo po? Alis ko. Hindi yung I Never Cry lang. Yun lang yung kaya kong kantahin dun. New wave tayo. Yan ang pinaka parang mukhang tangang sayaw eh. No? New wave. Parang nagkakarate kayo. Okay, balik po tayo. No? Una po, pag sinabi nyong ang gumastos pamahalaan, masyadong maluho. Pa-concert. Ang figure yata na ginastos dyan, 50 billion. 50 million pala. Ibig sabihin, laos na laos na kasi. Laos na kasi yung Duran-Duran. Pero hindi po, no? In serious note po. Kung gobyerno po gumastos niyan, maluhong paggasta po yan, no? Para po sa birthday. Pero kung kaibigan naman po at niregalo sa kanya, pinagbabawal din po yan. Ano magagawa? Niregaluhan siya, langan naman tanggihan niya yun. Alam niyo po, sa totoo, kung yan po ay nakasanayan ng Pangulo nung before siya maging presidente, dapat hindi na lang siya naging presidente kung itutuloy niya po yung luhong nakasanayan niya. Po ba? Kasi po, isa po sa katangian ng naglilingkod sa pamahalaan, yung restraint, no? Huwag kang magpakita, lalo na ikaw ang pinakamataas, huwag kang magpakita na sa isang gabi
gagastos kayo ng 50 million na pang-concert. 100 million? Grabe, ah. Ang nakita ko kanina around 50 million, eh.